Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... doon sa mga mga nagsasabi na si Yusek Claire Castro daw ang nagpatanggal dito kay Eden Santos. Sino ba yung Eden Santos? Yung Eden Santos yung reporter ng Net25 na miyembro ng Malacanang Press Corps. Ito po yung reporter na sabi ng mga DDS ay magaling daw. Magaling daw. Kasi may mga tanong daw si Eden Santos na talagang binabara-bara daw na itong si Claire Castro. Pero wala naman ako nakakita ng ganun eh. Ang nakita ko, binabara ni Claire Castro itong si Eden Santos. Kasi ito si Eden Santos mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na ito po ay DDS. Huwag na tayong maglokohan mga kababayan. Huwag na natin pagtakpan itong si Eden Santos. Baka sabihin kasi ng mga DDS, hindi, patas yan. Anong patas? Sa pananalita pa lang ni Eden Santos, halatang-halata mo na ito ay may kinikilingan. Kaya nga siguro hindi siya tinanggap sa GMA. Kasi sa GMA, walang kinikilingan, walang sinusuporta. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Kaya hindi siya natanggap siguro sa GMA. Doon siya sa Net25, doon sa kay Manalo. Pag-aari ni Manalo tayo Net25 na yun eh. So nandun siya at sabi ng mga DDS magaling daw. Ako hindi ako nagagaling. Ano naging magaling? Kung magaling yon, hindi siya ipatatanggal dyan sa Malacanang. Ano ba nangyari doon? Kasi mga kababayan, yung pagkakatanggal sa kanya ay dahil po sa breach of protocol. Nakita niyo ba yung video? Na naglalakad yung presidente? Meron silang pwesto doon, yung mga reporter. Doon lang kayo magantay kayo kasi meron namang naghihintay na mikropono. At doon tatayo ang presidente para pag tinanong nyo, nandun ang presidente. Ginawa na ito ni Eden Santos lumapit ba naman kay presidente? Hindi ko maintindihan paepal ka ba? At ba't kailangan mo lumapit sa presidente? Meron kayong may oras kayo para mag-interview. So yun yung naging breach of protocol. Naging parang nalagay sa alanganin itong ating presidente. Kaya nga lumapit itong si Eden Santos, humarang po yung security. Kasi mali po yun. Mamaya, basahin natin yung paliwanag ni Secretary J. Ruiz. May paliwanag siya kung bakit talaga dapat tanggalin itong si Eden Santos dyan sa Malacanang. Pero, ito muna unahin natin kasi sabi ng mga DDS, wala, si Claire Castro may kagawa niyan. Gusto niya patanggal yan kasi ganito, ganyan. Sabi tuloy ni Claire Castro, fake news kayo. Idininay ni press officer Yusek Claire Castro yung mga insinuations na ginawa ng mga vloggers, mga DDS vloggers to na siya ang naglabi para matanggal itong isang journalist from covering President Ferdinand Marcos Jr. and events in Malacanang. Ayun nga po si Eden Santos. Ano yun na ba yun? Yung makapalang nguso. Tapos parang hawig na hawig to kay hawig kay Trixie Cruz Angeles. Hindi nagkakalayo. Pero mas mukhang may itsura pa si Trixie Cruz kahit sinasabihan ni Maharlo ka na Zoraida daw Loko talaga to si Maharlo So, ang sabi ni Claire Castro, bakit naman magpapatanggal ako ng isang reporter? Saka hindi ako magdi-decide niyan. Hindi naman ako PCO secretary at hindi naman ako nagsusupervise ng MARO. Ano ba yung MARO? Malacanang Media Accreditation and Relations Office. So sabi niya, so if you are connecting me with this issue, sorry, you are wrong. Fake news. Ayan po yung sabi ni Claire Castro. Ito, pakinggan natin yung interview sa kanya. Eto, mga kababayan, tingnan ang forma ni Yusek Claire. Talagang palaban kaya maraming inis dito ng mga DDS kasi talagang palaban etong si Yusek Claire Castro So ito yung interview sa kanya at pinabulaanan niya na meron siyang kinalaman dun sa pagsibak dun sa paepal na reporter ng Net25. That the PCO is getting because of an alleged push to remove a certain Net25 reporter from covering the palace and the president. Sino nag-push? Kasi mawala. PCO, ma'am. The PCO wrote a letter to Net25. Because of the breach protocol.
Yun yung nasa video. At kung maraming meme na lumalabas ng mga vloggers na ito'y patungkol sa akin, nakita nyo naman kung paano naman ako sumagot, paano ko naman siya entertainin. So, it's not about me, it's not about her. Siguro sa nangyari sa video. Diba? Nakita nyo naman sa video. So, sa akin, anybody can ask me question. Diba? So, kung ano lang ba yung sinasabi ng PCO, siyempre, sundin natin yan. So, I can accept any question. Basta, okay din sa PCO. Ma'am, so it's a categorical denial na based on the allegations of some netizens online na you were the one who allegedly lobbied for a certain reporter to be... Unang-una ba naman ko ilalabi na mawala ang isang reporter dito? Diba? Unless, meron talagang violation. Saka hindi ako po ang nagpapasya niya. Hindi naman din po ako yung secretary. So, hindi naman po ang may hawak ng maro. Tayo yung press officer lang. So, kung ikinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Ma'am, last na, may update na po regarding the status of the reporter. Ngayon, hindi kasi talaga ako yung nagde-decide niyan eh. So, di ko alam so far. So, wala akong mababanggit. Is this something that the secretary has tackled with you or the other undersecretaries? Ang pagkakaalam ko, may sinulat ka. Kami, yes ma'am. Oh, yeah. Diba, ang alam ko din, sasagutin yata niya. So, yun lang yung alam ko. Pero siya rin pa rin ang nakakaalam dito. But, Okay. just to be clear, you don't have any personal issues against her. Wala. Una-una, lahat kayo reporter, you have the right to do that. That's your job. Maliban lang kasi kung may violation, hindi ko na yung sagot. Kung dito sa press briefing tayo, kahit anong sinasagot ko yan, walang problema yan. Diba? So, pwede niyo pong sagutin yung tanong ko sana kanina na hindi niyo ako pinatawag. Tanong niyo muna po kung pwede po sa PCO yun. Diba? Kasi syempre po, kung ano pa yung pwedeng maging topic natin dito. Kasi dati Diba? Thank you, please. Okay. Okay. So, kayong mga DDS kayo, mga vloggers kayo, binanatan na naman lang kayo ni Claire Castro na fake news. Kasi huwag niyo ituro si Claire Castro. Ano mang kinalaman niya? Kasi ang hilig niyo kayo mga DDS, ang hilig niyo kasing kumontra. Puro kayo kontra. Di ba kayo nagsasawa na puro na lang kayo kontra? At naiinis kayo kay Claire Castro kasi talagang palaban to it's talagang matalim din ang dila nito ni Madam Claire Castro. Pero nasa tama naman. Tapos, may kasalanan ginawa yung Eden Santos na idol ng mga DDS. Ba't isinisisi nyo kay Claire Castro? Hindi kayo mga tulongges. Di ba? Mga bugok talaga itong mga DDS na to eh. Ito, pakinggan natin na itong o basahin pala natin itong sinabi ni J. Ruiz tungkol dyan sa kaso ng Eden Santos na yan. Bakit ba talaga ito dapat matanggal? Diyan po sa Malacanang. Ito po. Ito. Itong pagkakatanggal daw ni Net25 reporter. Ito po ay matter of accountability. Hindi po ito suppression. Hindi po ito panggigipit. Kaya po siya dapat matanggal ay dahil po sa accountability. Dahil nga po meron siyang ginawang paglabag. Ito, mga kababayan, Ito. Sabi ng PCO na yung desisyon na tanggalin itong Net25 reporter na si Eden Santos sa Malacanang ay dahil po sa allegedly violating pre-approved media protocols during June 25. So, alam niyo na pala Eden Santos alam niyo pala yung dapat niyo gawin. Bakit lumapit-lapit ka kay Presidente? Pre-approved media protocols. Alam niyo na pala yan Meron kayong mga protocols o talagang ayaw mo sumunod, pa-epal ka. Kasi nga, lumakas ang loob na ito ni Eden Santos kasi nga maraming believe daw sa kanya yung mga DDS Ewan ko, ba't kayo bumibilib doon? Wala naman minsan nasa ayos yung mga tanong. Ito. Sabi ni Ruiz, etong si Santos ay may alleged violation of protocol at yun ay serious disruption. At ito po ay naging dahilan para ma-endanger itong security ni Presidente Bongbong Marcos. Sabi niya, covering the President of the Republic is not an ordinary beat. It demands discipline,
decorum, and adherence to established security protocols. So, kailangan may disiplina ka. Ibig sabihin, walang disiplina to si Eden Santos. O dapat may decorum, ibig sabihin, dapat kagalang-galang ka. At dapat gumagalang ka sa mga sinasabi sa inyo. Lalong-lalo na pagsunod sa mga established security protocols. Hindi lamang respeto sa mga opisina, but the personal safety of the chief executive and everyone on the site. No, ayan yung sinabi ni Jay Ruiz. Ito nga pag-request kay Santos, hindi to personal o punitive action. Kasi yung mga DDS kasi mga ano rin pinagpipilitan nila na si Claire Castro ang nagtanggal o si may ibang mga dahilan pa, personal. Hindi po. Meron po siya nilabag na protocol. Kapag ganyan, wala kang disiplina, wala kang decorum at hindi ka sumusunod sa security protocols, dapat talaga maalis ka. Dahil mailalagay sa alanganin ng buhay ng presidente. Yung mga DDS talagang todo tanggol pa rin eh. Gumamit nga kayo ng mga utak ninyo paminsan-minsan. Masyado kayo mga panatiko na wala na rin sa lugar eh. Sabi ni Jay Ruiz, let me emphasize, hindi po ito pagpapatahimik kay Miss Santos o parusahan yung kanyang network na Net25. Ito daw ay matter of accountability for a breach of protocol. Meron kang ginawa eh. Dapat maging accountable ka dun sa paglabag mo sa protocol. Sabi niya, Malacanang credentials are privileges, not entitlements. Pribileyo po ang ikaw ay maisama, dyan po sa nagko-cover sa presidente. Ang privilege po, hindi po yan kumbaga, dapat ingatan mo yan, pribileyo yan eh. Hindi po yan yung entitlement. Kasi mukhang feeling entitled dito si... hindi ganon. Dapat iniingatan yan kasi pribileyo yan. Diba? Yung ikaw ay mapabilang dun sa mga media na nagko-cover sa presidente, lalo na sa Malacanang, privilege po yan. Pero hindi po yan dahil ikaw talaga ay entitled, hindi po. Kaya kay Eden Santos, ito ay malaking leksyon sa'yo. Huwag ka masyadong feeling. Huwag ka masyadong feeling. Sumunod ka sa mga protocols. Pero huli na eh. Wala, pinapapalitan ka na eh. At mukhang wala ka ng pag-asang maibalik niya sa Malacanang. At doon ka na lang mag-report sa sa SMNI. Lipat ka na SMNI. Di ba SMNI yung Net25? Hindi, magkaiba po yun. Parang ganun din kasi ang pagkakaintindi ko eh. Well, anyway, mga kababayan lamang po. So, sinupalpal ni Claire Castro. Etong mga DDS na nagsasabi na siya mga dahilan. Kaya etong si Net25 reporter Eden Santos ay nasipa, napatalsik sa Malacanang. Hindi po. Fake news po yun. At yan ay sinabi rin ni Jay Ruiz na kaya ka natanggal, Eden Santos, hindi dahil personal o may galit sa inyo ang PCO. Hindi. Ikaw kasi ay lumabag sa protocol na naglagay sa alanganin sa buhay ng presidente. Delikado po yan. Buti nga, hindi ka na penalty. Diba? Delikado yung ginawa mo eh. So, yun lamang po mga kababayan. Durog na naman. Ang mga DDS, fake news daw kayo. Sabi ni Claire Castro. Huwag niyo siya pagbintangan. Huwag niyo ituro sa kanya. Sabi niya, fake news. Okay, so yun lamang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.